Alright mga kababayan, magandang Monday po, July 8, 2024. Alam niyo mga kababayan, itong si Lito Lapid, pag-usapan po natin muli kasi kailangan pag-usapan eh. Ano po ba itong si Lito Lapid? Parang wala ba siyang mga advisors? Wala man lang nag-a-advise sa kanya sa mga dapat niyang bitawang mga salita, lalo na kapag ini-interview or pag magsasalita siya in public. Kasi sa mga pinagsasasabi niya, mga pinaggagawa ni Lito Lapid po, parang napaghahalata po talaga na alam natin na mahina ang ulo nito, no? Alam naman natin yan, pero talagang yung pagiging mahina po ng pag-iisip niya, dapat meron siyang advisors, lalo na mga lawyers. Kasi sana naman po bago siya magpa-interview, bago siya bumuka ang bibig niya, kumonsulta sana muna dapat. Biruin naman ang pinagagawa niya. Makakapagpahamak sa kanya yung bibig niya. Biruin mo itong isang interview sa kanya ng isang radio reporter, hindi naman sikat na reporter, no? Broadcaster. Kung ano-anong yun naman po kasing nag-interview, syempre depende po kasi yun sa mga tanong nung interviewer, di ba? So depende sa tanong, depende yung sagot. Kung matalino naman po kasi mga kababayan ng isang tao, kung mabilis ang kanyang pick up, dapat yung mga tanong sa kanya, lalo pa ng media, alam mo yung mga media pag magtanong yan, mga pampahamak minsan dapat mabilis yung utak niya humagilap ng tamang sagot. Kagaya nun, nabanggit doon sa pag-uusap nila, na interview nila, yung tungkol doon sa vlogger na according to Lito Lapid, parang sinisiraan siya. Yung si Attorney Engineer Toto Kausing, na ito naman po kasing si Mr. Toto Kausing, ano ba ito? Parang sobra naman. Sobra po ang tapang niya, no? To the point na parang talagang magagalit ang tao sa kanya Pero, well, yun ang pagkatao niya. Journalist kasi journalist lawyer. Parang sa tingin ko, medyo careless na ang kanyang mga ginagawa na pag-atake kay Lito Lapid, no? Pero at least medyo pasalamat din naman tayo sa kanya kasi kung hindi naman sa katapangan, parang out of place na nakatapangan nito ni Mr. Kausing, hindi po natin malalaman yung mga kabalbalan nitong ni Lito Lapid, ano? Ang nakakatakot nito, baka totohanin ni Lito Lapid yung banta sa kanya. Kasi nagbanta si Lito Lapid At do you think hindi kayang gawin ni Lito Lapid yung banta niya? Kasi sa pagkakaalam natin ngayon sa pagkatao ni Lito Lapid parang medyo may nakatagong power siya. Parang yung mga connections niya well connected yata sa underworld. Diba? Yung pagkakakonek nga po niya sa Pogo, diba? So, ano ang mga connection niya? Mga kriminal, sindikato. Alam niyo mga kababayan, diba? Sa totoo lang, kapag ikaw ay nakakonekta, kapag ikaw ay
within the group ng isang sindikato, kaya mo na rin pumatay. Kasi ang mga ito, wala itong habas pumatay sa mga kalaban nila, sa mga gusto nilang patahimikin. Ako po, naniniwala ako na konektado talaga itong si Lito Lapid. Base po sa mga kilos niya, base sa mga reactions niya sa mga nag-aakusa, especially dito kay Mr. Toto Kausing. Kasi mga kababayan, okay, medyo i-address natin kay Lito Lapid, ano? Mr. Lito Lapid, bakit ganyan kayo makareact sa mga akusasyon ni Toto Kausing? Alam nyo, kung talagang wala kang kinalaman, kung hindi ka talaga involved sa Pogo, padali namang sabihin na hindi ako involved, inosente ako. Patunayan mo. Gawin mo na talagang totoo. Ipakita mo na talagang may katotohanan na hindi ka talaga involved. Hindi yung galit na galit ka. Nagagalit ka dun sa taong umaakusa sa'yo. Natural ang tao mag-akusa. Mag-react, mag-akusa. Lalo pa na ikaw ay isang lingkod bayan, ikaw ay isang senador. Alam niyo, napaghahalata, mga kababayan, halatang halata tuloy, na guilty guilty ka, Lito Lapid. Dahil ang mga reaction mo, basang-basa tuloy Ako, basa ko Ako nga na hindi matalino, nababasa ko. What more yung mga netizen, yung mga taong matatalino? Diba? Kapag pumiyok, kapag naipit, pumipiyok. Tapos magbabanta ka pa. Pinagkakakalkal mo pa yung mga nakatagong, masasabi ba nating sikreto ni Toto Kausing? Pinagkakalkal mo yung mga naging kaso ni Toto Kausing, yung nag-aakusa sa'yo. Ganon ba? Ganon ba ang paraan mo para linisin ang pangalan mo? Mali ata. Wrong strategy. Mr. Senator Lito Lapid. Kung talagang wala kang... Kasi para sa akin, hindi po ganon ang paglinis ng pangalan. Hindi ganon ang reaksyon kapag may nag-aakusa sa'yo. Kung hindi totoo, patunayan mong hindi totoo. Hingian mo ng facts, ng ebidensya. Pero yung, porque inakusahan ka, magre-research ka ngayon ng mga pangbaligtad doon sa tao, maghahanap ka ng mga kaso niya, mga kasalanan niya, tapos ibabato mo sa kanya. O di, ibig sabihin, parehas pala kayo. Ikaw na inaakusahan at yung nag-aakusa sa'yo, pareho pala kayo. Pareho kayo may mga nakatago. Siguro mga kababayan, hindi ganun Hindi po ganun ang pagpapatunay na hindi ka involved sa Pogo, na hindi totoo yung akusasyon sa'yo. Tapos manakot ka pa na hindi naman actually word for word na isang bala ka lang. Kasi yung isang bala ka lang, ang nagbitaw niyan si the late Fernando Poe Jr., Hindi naman isang bala ka lang, pero along that line, na sabihin mo na, kasi naman itong interviewer nililid ba naman doon sa klase ng sagot na yun ang magiging sagot? Ano ba yung tanong niya? Basta yung sagot ni Lito Lapid,
Ay yung tungkol doon sa bala na an excerpt taken from one of his films kung saan may dalawang kalaban yata na tumatakbo, iisa na lang yung bala niya. Ngayon nilagyan niya ng kutsilyo, yung harapan ata ng, di ba tawag doon yung dulo ng baril, dadaanan ng bala. Although napaka-imposible. Totoo ba yun? Pwede bang maging totoo yun? Yung talim ng kutsilyo, harap mo doon sa, tapos dadaanan nyo ng bala, nahati yung bala, tapos tinamaan yung dalawang tao na target niya. Well, pelikula. Pelikula lang naman. Tapos yung sagot ni Lito Lapid, hindi na kailangang hatiin ng bala. Isang bala lang, tatamaan yan. Meaning si Toto Kausing, tatamaan. O di, kahit pabiro, or hindi mo naman gagawin, pero ang dating kasi pwede mong gawin. At saka sinong maniniwala na hindi mo kayang gawin? Nakikita nga sa pelikula mo, nagagawa mo Kahit pelikula man lang yon, pwede mong gawin. Lalo pa ngayon parang isa ka ng very powerful na politiko na parang kaya mo na rin talaga. Kagaya ng ibang mga politiko. Sorry sa mga politiko pero totoo naman yun May mga politiko, di ba, na nagpapapatay? Nagpapapatay ng mga kalaban, nagpapapatay ng mga kagaya niya, ng mga nagiging pasaway sa kanila. Sa tingin ko itong si Lito Lapid, baka kaya na niyang gawin yun Kasi parang sobra na niyang mayaman. Ang yaman-yaman pala ni Lito Lapid. Ang buong akala ko po mga kababayan, ang kanyang mansyon, yun nandyan lang sa Porac. Yung pinuntahan nito ni Bernadette Sembrano nung in-interview niya si Lito Lapid. Talagang bongga talaga yung kanyang mansyon. Actually, dalawa na pala ang mansyon niya dyan sa Pampanga. Ngayon, may nalaman po tayo na bukod sa mga mansyon niya dito sa Pilipinas, na napaka-imposible nga talaga na magkaroon siya, kung aasahan lang naman kung ang bibilangin natin yung kinita niya sa kanyang mga pelikula, imposible. Hindi naman siya Hollywood star, hindi naman siya si Tom Cruise para kumita ng limpak-limpak na dolyar. Hindi naman dolyar ang kinita niya. Peso. Yung pala bukod sa mga mansyon niya dito sa Pilipinas, mayroon pa pala siya sa Amerika. 2 mansyon sa Amerika. Dollars yun. Kaya mas lalo pong nakapagtataka kung saan ba niya pinagkukuha ang pera na pinambili niyan. Imposible po kasi talaga na galing sa kanyang pelikula or sa kanyang mga nakukurakot sa politiko, pagpupolitiko. Parang hindi Talagang merong ibang pinanggagalingan, Lito Lapid. Naku, alam niyo itong mga artista na to dyan sa Senado, mga kababayan. Yung mga imahe po nila sa pelikula nila, akala mo kung sinong mga superhero, mga santo, mga savior, mga tagapagtanggol ng naaape? Excuse me. Kung ano po yung ginanda-ganda ng mga karakter na kanilang pinoportray sa kanilang mga pelikula, abay talagang kabaligtaran. 360 degrees kabaligtaran. Kaya, yung mga kababayan, ewan po baka nahawa na rin kasi sila sa ibang mga politiko. Yun na rin talaga siguro ang mga politiko, ang mga buhay ng politiko. Sana naman, ako hindi ko titirahin si Lito Lapid
kung kahit na po siya ay mahina ang ulo bilang isang senador, hindi lang ako ang nagsasabi na mahina ang ulo niya. Yung iba nga bobo pa bobo, tanga pa ang tawag sa kanya Totoo naman yun Well, kung ang pag-uusapan ay yung trabaho bilang senador, bobo siya, bobo at tanga. Kung hindi ba naman siya bobo at tanga magsasasalita siya ng ganyan na magpapahamak sa pagkatao niya bilang senador? Walang isip. Magsasasalita ng kung ano-ano na hindi po maganda. Hindi magandang tingnan para sa isang senador. Biruin mo, mambabatas tapos magsasalita ng ganyan na pwede niyang tamaan sa isang bala lang yung kinaiinisan niyang tao. Tapos wala talagang walang maayos na, hindi maayos ang pag-iisip. Kung hindi ba naman tanga talaga yung Senate hearing na dapat siya yung nag-iimbestiga, siya yung nangunguna dapat dahil siya yung chairman ng Gaming and Amusement Committee. Siya pa itong ayaw hindi nag-a-attend. Tapos talagang sinabi pa, hindi nga ako nag-a-attend ng mga hearing ngayon lang. Napilitan nga lang ako Wow! Saan ka makakita ng ganyan na politiko? My goodness! Sinasahuran natin tapos tapos ayaw trabahuin yung trabaho niya. Napilitan lang. Minsan na lang nag-attend ng hearing. Napilitan na, pero hindi naman para sa bayan yung ginawa, kundi para sa sarili niya lang. Para linisin lang yung pangalan niya. Mas lalo tuloy nakakapagduda Ba't mo lilinisin ang pangalan mo dyan pa sa Senate hearing? Ibubulgar mo ba yung mga resource person mo? Halata naman na dating talagang kakilala mo. Scripted kayo pare-pareho yung mga pinagsasasabi nyo. Ang tanga-tanga talaga nito Lito Lapid. Pero yung mga kababayan, siguro ko, itong si Lito Lapid, kahit ganyan sana siya ka-bobo bilang senador, hindi kumikibo, hindi sumasali sa mga hearing, walang ginagawa. As in, walang ginagawa. Bobo talaga. Pero pwede sana nating mapatawad kung kahit papano, nakakagawa siya ng mga maliliit na pagtulong sa mga tao. Yun bang hindi naman kailangan ang sobrang talino ng utak? Kasi dapat sana Lito Lapid, doon ka bumabawi. Doon sa mga bagay na pwede namang gawin ng isang mahina ang ulo. Sana nag-iikot ka sa buong bansa, kagaya ng ginagawa ngayon ni BBM. Pumupunta sa mga malalayong probinsya, namimigay ng ayuda. Kung yung pork barrel ba na tinatanggap mo, or pati ba kayo mga tinatanggap mo sa Pogo, kung ibinibigay mo man lang na tulong sa mga naghihirap na tao, siguro mapapatawad ka ng taong bayan, kahit na ganyang kakabobo. Yun naman lang sana. Pero anong ginagawa mo, Lito Lapid? Alam mo, nung nalaman ko ito, lahat talaga ito, sa mga expose ni Toto Kausing. Kung hindi pa dito sa mga research nitong Toto Kausing, hindi ko malalaman na land grabber ka rin pala. Alam niyo mga kababayan, hindi ko maintindihan. Well, ito ay kung totoo Hindi natin sinasabing totoo itong akusasyon ni Toto Kausing. What if totoo? Na kesyo, yung mga pinaglagyan ng Pogo, ng kasino, ng kung ano-anong mga illegal,
Mga lupa pala yan ng mga magsasaka na naka-award dapat sa magsasaka. Tapos inagaw ninyo? Inagaw ninyo sa magsasaka? Naka-award na. Kinuha nyo pa para gawing pogo, paglagyan ng pogo. Nasaan ang puso mo, Lito Lapid? Nakapagtataka mga kababayan, hindi ako makapaniwala na magagawa ito ni Lito Lapid. Dahil ikaw, Lito Lapid, di ba laki ka rin sa hirap? Ikaw mismo nagsabi, lumaki ka sa hirap. Nung kabataan mo, hirap na hirap kayo. Di ba magsasaka rin kayo? Magulang mo? Kung talagang totoo na ikaw ay isang magsasaka, paano mo naatim? Paano mo nagawa sa kapwa mo magsasaka? Yung pangaagaw ninyo ng lupa. Wala na talaga. May sa demonyo rin talaga itong taong ito. Buti pa yung sarili mong farm, yung pinuntahan ni Bernadette Sembrano, yung sarili mong farm, buti pa yung sarili mong farm. Mga moderno, gumagamit ng modern technology sa farming. Sana ganyan ang ginawa mo dyan sa buong Pampanga. Ginawa mong minodernize mo yung pagtatanim ng mga kapwa mo magsasaka. Well, dahil ikaw ay isang senador, national ang iyong posisyon, dapat nga hindi lang Pampanga, buong bansa, ganyan sana ang ginagawa mo. Kung ano ang ginagawa mo dyan sa sarili mong farm, di ba dapat ganun din ang ginagawa mo sa tulong sa mga farmers? Dati kang magsasaka, di ba? Anong klaseng tao ka, Lito Lapid? Sarili mong, kagaya mong tao, paano mo naatim na gawin yan sa isang pobreng magsasaka? Na kumbaga, ikaw na dating magsasaka, nang galing ka sa ganyang klaseng buhay, ikaw nga dapat ang mag-ahon, tumulong mag-ahon sa pamumuhay nitong mga magsasaka na kagaya mo noong araw. Wala kang utang na loob, Lito Lapid. Wala kang sense of gratitude. Wala kang empathy. Wala kang konsensya. Walang konsensya, mga kababayan, itong Lito Lapid na ito. Kapwa mo magsasaka, magawa mong agawan ng lupa, tapos tatamnan mo ng pogo. Wala kang konsensya talaga, walang budhi. Dapat sa iyo sa impyerno ka na talaga mapunta. Kaya kung mga kababayan, naiinis ako na kung bakit mga kababayan, itong pangalan, itong mukha ni Lito Lapid, nandiyan dyan sa senatorial slate ni PBBM. Anong ginagawa niyan dyan? Photobomber? Pampasira ng grupo. Diyos ko naman, Pangulong BBM, bakit mo naman yan tinatanggap dyan sa senatorial slate mo? Pwede ba tanggalin mo yan dyan? Nakakasira. Nakakasama na may kagrupo ka na ganyang klaseng tao. Halatang halata na talagang guilty siya na involved siya sa pogo. Kasi sabi pati niya doon sa interview bakit daw siya lang ang pinag-iinitan ni Toto Kausing? Bakit 24 daw silang senador? Bakit siya lang daw ang pinipinpoint? Hindi lang naman daw siya ang senador na mayroong pogo sa kanilang probinsya. Nandamay? Sa bagay totoo naman Bakit nga ba kasi yung Cavite ay hindi imbestigahan? Yan yata ang pinakamalaking pogo hub, di ba? Yung nandiyan sa Cubelandia, Cavite. O sino ang senador na taga Cavite? Kapwa artista ni Lito Lapid. Di ba, Bong Revilla, anong ginagawa mo? Itinuturo ka na
Katribo mong Lito Lapid, oh. Bakit daw ikaw hindi ka tinuturo? Eh mayroon din namang mas malaki pa nga ang pugo ninyo diyan sa Cavite. Imposible rin po mga kababayan na ito si Bong Revilla ay walang kinalaman diyan. Kung hindi man siya incorporator diyan or whatever, tumatanggap yan. Mariosep, huwag nyo kaming kukwentuhan. O ayan, magpaliwanag ka Bong Revilla. Dahil tinuro ka na ni Lito Lapid. Bakit daw siya lang ang itinuturo? Samantalang, ikaw nga, meron ding pogo sa inyong probinsya. Tapos yun na nga, pati itong Bong Revilla na ito, kasama niya. Well, lakas CMD kasi eh. Pero, panira po para sa akin eh. Panira dyan sa grupo. Mga kababayan, sana naman po, Pangulong Bongbong Marcos, pwede ba? Palitan nyo naman yan si Lito Lapid. Si Bong Revilla hindi na talaga yan maalis dyan kasi talagang kagrupo yan ni Romualdez eh. CMD. Lakas CMD yan eh. Pero itong si Lito Lapid, ano ba ang my God naman, Pangulong Bongbong Marcos? Pwede ba palitan mo yan dyan? Ayaw namin makita yan dyan sa slate ninyo. Bakit si Gibo Chodoro wala dyan? Iba na lang po ang ilagay nyo dyan. My God, Lito Lapid. Yan na nga ang sama-sama ng imahe niyan ngayon. Tapos sasali nyo pa dyan. Hindi naman yan loyal sa inyo. Pangulong Bongbong Marcos, pwede ba? Kapag konektado sa Pogo, kagrupo yan ni Duterte, at pro-China din. Diyos ko naman, mga kababayan, gusto nyo ba makita na kagrupo yan? Nasa grupo ng admin slate, itong si Lito Lapid? Ay goodness! Yang taong yan na walang kaluluwa, walang budhi. Traidor sa kapwa niya magsasaka. Sarili lang ang iniisip. Hoy, Lito Lapid, mahiya-hiya ka sa mukha mo. Kahit na doon sa Batang Quiapo, hoy, Coco Martin, tanggalin mo nga yan dyan. Ayoko yan dyan makita. Ba't ba ako nakikialam? Hoy, Sultana, kung ayaw mong makita ang pagmumukha ni Lito Lapid sa Batang Quiapo, di wag kang manood ng Batang Quiapo nga naman, di ba? Nakakasuya, oh. Kasi sinusubaybayan ko yung Batang Quiapo. Yan lang ang nag-iisang teleserye na pinapanood ko, eh. Di na ako nanood ng may ibang serye, yan lang. Yan ang recreation ko. Nasusuya ako. Ngayon na nagiging very controversial itong si Lito Lapid. Nababanas ako pag nakikita ko yung mga eksenang nandun siya. Tsaka, kala mo sinong bait-baitan dyan sa Batang Quiapo? Sana mamatay na yan dyan sa Batang Quiapo, Coco Martin. Pag-iusap naman, patayin mo na yan dyan sa pelikula. Ipabaril mo na yan dyan kay, tawag dito? Kay Lucio. Ipabaril mo na yan sa kay Lucio. Diyan sa script. Gawa ka na ng script. Patayin mo na yan sa pelikula para hindi na namin makita yan. Yan ang dalawang lugar na kinakainisin ko na may presensya ang isang walang hiyang Lito Lapid. Diyan sa Batang Quiapo, yung probinsyano tapos na eh. Pero, galing-galingan din na naman siya. Superhero din siya dun eh. Tapos dyan sa senatorial slate, nagkakaano-ano na tuloy ang gila ko. Dyan sa senatorial slate ni PBBM, nakakabwisit. Bakit nandiyan yan?
Pangulong BBM, pwede ba palitan nyo yan? Kahit sino nalalagay, wag lang yan si Lito Lapid. Ang dami-dami naman dyan na pwede maging senador. Lagay nyo lang si F. Elisa. Diba? O kaya si Trillanes. Ito naman si Trillanes, nakakainis eh. Kipot eh. Yan ang gusto ko makita dyan sa senatorial slate ni PBBM, si Trillanes. Okay mga kababayan, payag ba kayo? Well, alam niyo, ang dami ko pang gustong sabihin, pero bakit 30 minutes na kaagad? Oh? Sabi ko pa naman, hanggang 15 minutes lang ang video ko. Bakit ang haba-haba? Parang ang bilis ng oras. Okay, tapusin ko na mga kababayan kasi 30 minutes na eh. Alam mo, hindi naman yung tinatapos eh. Okay, maraming salamat po sa panonood at magkita-kita po tayong muli. Huwag niyo pong iboboto yan si walang kaluluwa, walang budhi na nagpapaka-superhero, tagapagtanggol lang ng ape, pero siya yung talaga yung sa totoong buhay, siya yung nang-aape sa mga ape. Diba? Oh, thank you for watching and I'll see you in my next vlog. Bye. Peace.